We are here, Yamanashi Prefecture. Isang magandang araw na naman sa inyo mga kabayan. Isang lugar na naman ang aking napuntahan. So ito na nga, nasa biyahe na kami ngayon. Buti na lang nagdoble ako ng jacket dahil sabi nila aabot ng 10 degrees. At ito yung aking mga kaibigang Japanese. At ito nga palang aming sinakyan, sosyalin. So ayun, nagpatuloy na naman kami sa aming biyahe. Alam ko na naman na puro Japanese itong mga kasama ko. Di ko na naman magagamit ang ating mahal na salitang Tagalog. Ubos na naman ang aking Nihongo. At sa wakas narating na rin namin ang lugar kung saan kami pupunta dito sa Saiko Iyashino sa Tonenba. Isa itong traditional Japanese village. Meron nga pala itong admission fee. Para sa adult ay aabot ng 500 yen at para sa mga bata abot ng 250 yen. At nagbubukas ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At kung pupunta kayo sa panahon ngayon, sigurado magdala kayo ng dobling jacket. At dito nga pala ay matatanaw mo ang napakagandang bundok na si Mount Fuji. Halos mapupuno na nga siya ng yelo. At kapag isa ka sa nakapunta rito, parang napuntahan mo na rin yung unang panahon dahil sa mga yari na mga bahay dito. At meron din dito mabibiling mga souvenir. At dito rin nagpupunta ang mga ibang mga turista. Kaya pinasok namin ang isang tindahan dito. Nakikita mo ang iba't ibang klase ng mga mangkok at mga power bracelet. Dito nga nakita ko ang mga presyo, napaatras na ako. Binitawan ko kaagad, parang may kuryente. Sabi ko may powers nga. At patuloy pa nga sila gumagawa ng kanilang ibebenta. At dito sa labas ay mamamangha ka dahil napaka-aesthetic ng lugar. At meron nga pala ditong prutas na kaki. Matamis yan. At patuloy pa ngang dinarayo ang lugar na ito dahil sa napakaganda ng klima at may magagandang tanawin. At meron na nga akong narinig na nagsalita ng Tagalog. Isang buong pamilya pala, pero hindi ko na kinausap. Hindi ko naman sila kilala. Pinagmasdan ko na lang ang ganda ng panahon ngayon. Nakisama si Aring Araw. Na lang itong mga kasama ko ay hindi KJ. At dahil papano naintindihan nila yung salita kong English. Ayun na nga, pinasok na nga namin ang isang umisi dito. Tindahan pala to ng mga ramen. Ang mabentang tinda nila rito, ang udon ramen. Kaya tinanong nila kung kumakain daw ako noon. Ang sagot ko naman, nandi mo idis ne. Ako pa nga yung tinanong, kahit anong pagkain ikakainin ko. So dito sa pwesto namin ay kinailangan namin tanggalin ang aming mga sapatos. So dito nakaupo na kami at nagsimula na nga kaming mag-order. Nagkwentuhan pa nga kami itong dalawang. Ayan, unang in-order nila ay ang beer. Inuna nga nila ang beer. Akala ko yung ramay. Kampay-kampay. At ilang saglit na nga lang ay dumating na ang aming order. Sobrang laki niyan. At punong-puno pa ng mga sahog. Ayan ang mga gusto ko. Itadakimasu. At nagkakahalaga ng 1,350 yen. Ano ang ramen ito? Nakalimutan ko ng pangalan. Sabi nila udon yan. Ang lalaki ng mga noodles. Gulat ako. Paglabas namin, natakpan na ng ulap si Mount Fuji. At dito din sa labas ay may makikita ka ulit na tindahan ng mga souvenir. Tingin-tingin lang uli ako. Pinakababay 3,000. Labas ako. At dito pa lang sa entrance ay makikita mo na ang magagandang puno na may iba't ibang kulay ng dahon. At dito mo rin makikita ang nakababad na bubuyog. Isabi ipampalakas daw. Pagkatapos naming nilibot ang buong lugar, bumiyahe na ulit kami. At habang nasa biyahe ay nabubusog ka sa magagandang tanawin kagaya nito. Natatanaw mo si Mount Fuji na palapit sa'yo. Ang ganda, di ba? Kasing ganda mo. Salamat at dahil umabot ka rito, huwag mo na rin kakalimutang i-follow ang aking page
Salamat sa panonood. This is Kinky TV. Always keep feeling safe in all goods. Matane.